Hi guys. So, ayun na nga, ikukwento ko na sa inyo ang tungkol sa aming K1 visa interview. So, ano yung mga nangyari at ano yung mga questions sa amin during interview. So, nung pumunta kami sa US Embassy, December 23. So, yung appointment namin is 6:30 a.m. 5:30 nandun na kami kasi kailangan 30 minutes before the interview nandun ka na sa labas ng embassy, nakapila ka na. And then, so yung time namin, 5:30 nandun na kami, maaga kami. Tapos pumasok kami doon, pumila muna kami sa labas. Then nung pumila kami, merong mga guard doon nagka-guide sa inyo kung saan door kayo pupunta. At kung ano yung mga documents na kailangang i-check kasi chine-check nila. Tapos pagpasok namin doon sa pinakang loob, meron silang tinatawag na initial interview. So, pag upo mo doon, kailangan paglapit mo doon sa window na, so pagdating namin sa loob guys, pinaupo muna kami doon, may mga upuan doon sa loob. Tapos, meron dong screen, nakalagay doon kung ano yung mga documents na kailangan mong i-prepare. So, yung bago kami pumunta doon, naka-prepare na yung mga documents ko. Kaya lang, syempre, hindi ko alam kung ano yung talagang kailangan nila. So, dun sa screen na nakalagay doon, mababasa mo yung mga documents. So, habang nakaupo kami, inayos ko ulit yung documents namin. Then, tatawagin ka sa window. May window na tatawag ng pangalan mo. Tapos, nung tinawag kami, yung mga documents na nakalagay dun sa screen na prepare namin, hihingin nila yon, ibibigay mo. Tapos, parang habang hinihingi nila sa'yo yung mga documents, magku-question na rin sila sa'yo kung anong trabaho ng fiancé, ilang taon na kayong magkakilala, saan kayo nagkakilala, nakita mo na ba yung family, parang ganun. Inuumpisahan ka nilang tanong-tanungin dun sa initial interview. Tapos, yung mga documents na kailangan nila, tatanungin din nila sa'yo kung dala mo ba yung ganito, yung ganyan. Nung time ko sa initial interview, medyo napagalitan ako kasi although naka-prepare naman na lahat yung documents na kailangan ko, napagalitan ako kasi ang gusto nung consul, nung Filipino consul, ang gusto niya, kung ano lang yung documents na gusto niya, yun lang yung ibibigay ko sa kanya. Pero syempre, hindi ko naman alam kung ano yung exactly kailangan niya kasi kailangan, halimbawa, for example, mayroon siyang documents na kailangan pero yung page na is 1 to 9, yung page, di ba? So, hindi ko alam doon sa 1 to 9 na page kung alin yung gusto niya doon, kung alin yung kailangan niya doon. So, lahat ng documents, binigay ko sa kanya, yung documents na requirements. So, yung medyo napagalitan ako kasi sabi niya sa akin, ang tagal ko daw, ganyan. Sabi niya, kung ano lang yung kailangan ko, yun lang yung abot mo. Pero tama naman yung inaabot ko, kaya lang, may page nga na hindi ko alam kung ano yung kailangan niya. So, inabot ko sa kanya para siya lang mamili kung ano yung page na kukunin niya, 'di ba? Kasi hindi ko naman alam. So hinayaan ko na lang kasi nga syempre wala naman tayong magagawa. Kasi sila yung nagpe-prepare, sila yung nag-i-interview. So ayun, binayaan ko na lang. Then after no, na-check na niya. Then sabi niya sa akin, "Oh, wala pa dito yung police clearance mo," kasi chinek niya sa computer nila. Sabi niya, "Wala pa dito yung police clearance mo galing Hong Kong. So I'm pretty sure na matutuwan GCash." Sabi niya ganon nung Filipino consul. So yun na alam ko na matutuwan G ako. Pero, pinasa pa rin niya ako dun sa final interview. Pinapunta pa rin niya ako sa final interview. Sabi niya sa akin, kahit wala pa daw yung aking police clearance, ipapa-interview na daw niya ako. So, ayun na nga, pumunta na ulit kami sa upuan, pinaupo na ulit kami dun sa harap ng final interview. May mga upuan din doon. And then, nag-wait kami ng ilang minutes, siguro mga 20 minutes, bago kami natawag. So, nung lumapit kami sa final interview window, ang first question agad sa akin ng consul is, "So, you're the beneficiary?" Sabi niya ganun sa akin ng consul. And sabi ko, "Yes, sir." "And what's the name of your fiancé?" Sabi niya ganyan. So, sinagot ko siya. Sinabi ko yung pangalan ng fiancé ko, tapos tinanong niya din yung anak ko kasi dalawa kami, K1 and K2, magkasama kami sa interview sa isang window. So, tinanong din nila yung anak ko. Ang tanong ng consul sa anak ko is, nagkita na ba kayo ng
fiancé ng mother mo? Sabi nilang gano'n, sabi niyang gano'n, sabi naman ng anak ko, yes po. So, anong nagustuhan mo sa kanya? Sabi gano'n ng consul sa anak ko, sabi naman ng anak ko, mabait po siya, sabi niyang gano'n, at saka love niya po yung mama ko, tsaka yung family ng mama ko, love niya po kami, sabing gano'n niya, ng anak ko. So, sa akin naman, ang question niya, anong work ng fiancé ko, tapos hiningan niya ako ng income tax return, yung photocopy ng income tax return ng aking fiancé. So, binigay ko yon, meron akong copy noon. Tapos, hiningan niya din ako ng divorce decree. Kasi yung fiancé ko is divorced before. So, ayun, binigay ko yung divorce decree. Kailangan, guys, original yung ibibigay mo. Ipapakita mo, original divorce decree ang kailangan nila na makita. Yung may stamp, dry sealed. Yun yung kailangan nila. So, yun, pinasa ko yun. Tapos, nag-ask siya sa akin ng kung kilala ko daw ba yung daughter ng fiancé ko, and I said yes because he already bring his daughter here in the Philippines. Sabi ko niyan. Tapos sabi niya sa akin, wow, sabi niya gano'n. So, nag-ano pala na kayo, nag-family bonding na pala kayo, sabi niya gano'n ng consul. Nakakatuwa naman kasi napunta kami sa mabait na consul kasi sabi nila, merong strict, merong mabait, ganyan. Pero hindi ko sure, sabi-sabi lang nila, pero doon sa napuntahan namin, mabait siya, mabait yung American consul na nag-interview sa amin, sa final interview. So, parang yung anak ko kinakabahan pa kasi syempre bata pa, wala pang experience. Tapos nakita niya yung passport ng anak ko na wala pang pirma. So, pinapirmahan niya sa anak ko. Itong anak ko siguro, natatakot pa, hindi niya maintindihan yung sinasabi. Sabi ko sa anak ko, pirmahan mo. Sabi niya sa'yo, pirmahan mo yung passport mo. Sabi ko ganyan. So, ayun, parang wala pang 10 minutes, parang 5 minutes lang yung interview namin sa final interview. Mas matagal pa yung initial interview kaysa sa final interview. So, saglit lang yung final interview namin. And then, sabi niya sa akin, okay, so, walang problema, sabi niya gano'n. Wala daw kaming problema. Everything is fine. Everything is, you give everything that I need, the documents that I need. That's what he said. So, sabi niya, but I cannot give you the visa right now because you still have one documents that we didn't get. Sabi niya ganyan. So, alam ko na yung police clearance ko yun. So, sabi niya sa akin, you're not denied, but we refuse to give you a visa right now because of that. Sabi niya ganun sa akin. Refuse lang pero hindi denied. Sabi niya ganun sa akin. So, parang nakahinga ako ng malawag. Oh my God, I'm not denied. Napas ko na yun. So, sabi niya sa akin, as long as hindi mo napapasa yung police clearance mo, hindi namin ako yung police clearance mo, hindi ka namin mabibigyan ng visa. So, binigyan niya ako ng papel na may instruction anong gagawin ko after yung visa ko, yung police clearance ko is makarating dito sa Pilipinas. Kasi, sa kanila papatakin, sa kanila naka-address yung aking police clearance. So, yun, binigyan niya na ako ng papel, tapos yung pamphlet. So, kaya alam ko na napasado kami. Parang after ng interview, parang nakahinga ako ng maluwag na, oh my God, thanks God. Tapos dati, hindi kasi ako guys nagpo-post or hindi ko mini-mention sa mga video ko kung ano yung nangyari sa interview at kung ano yung mga nangyayari about sa aming visa. Kasi, yun siya, sabi ng aming agent, na wag mo nang pag-usapan at lalong-lalo lang, kasi yung aming YouTube channel, ang nakapangalan is Arroyo Family. So, yun yung apelyido ng aking fiancé. Which is sabi ng aking agent, hindi pa daw dapat kasi hindi pa naman kami kasal. So, baka mamaya ma-question kami na bakit Arroyo na, ganyan-ganyan. Yung ginagamit ko. So, kasi lahat, pati sa mga Facebook, sa YouTube channel, pag nag-fill up ka ng DS-160, hinihingi nila or nakalagay doon na kailangan mong ilagay yung mga social media account mo. Tapos, alala ko pa, may isang vlogger na nagsabi na, sabi daw ng agency niya, na wag daw sasabihin
na pagba-vlog ang kanyang hanap buhay, which is hindi ako agree doon. Tapos nag-comment pa ako doon sa kanyang video na ang sabi ko sa kanya, wag magsisinungaling, sabihin mo kung ano yung totoo para hindi ka ma-denied. Kasi hindi mo matatago Hindi mo matatago na isa kang vlogger siya, na isa siyang vlogger, lalo na medyo sikat na siya. So, hindi niya matatago yun kasi kinakalkal nila mga social media account natin. Oo nga, hindi nila alam lahat, pero kung kagaya niya na nakikita siya sa mga vlog, alam nila na vlogger. Kaso kung sasabihin mo hindi ka vlogger, di ba, na hindi yung pinagkakitaan niya. So, malalaman nila nagsisinungaling siya. Bakit nagsisinungaling? Ano yung tinatago? Parang sa akin, opinion ko lang naman yun. Kasi, yun nga yung explanation sa akin ng agent namin na huwag magsisinungaling, huwag magtatago, at alam mong makakapasa kapag ganun. Kasi kapag may tinago ka, tapos once na nalaman nila yon, then madi-deny ka. At saka, hindi mo naman kailangan sabihin kung hindi ka naman tatanungin. Ang kailangan lang sabihin, halimbawa, kung ano lang yung question sa iyo, yun lang yung sasagutin mo. Pero kung hindi ka naman tinatanong ng ganong tanong, huwag mo sasabihin, di ba? Kaya lang, hindi pa rin maganda yung advice na pag tinanong kung ano yung trabaho niya is wag sasabihin ng vlogger siya. Hindi maganda. Kasi malalaman nila yun. Kasi nagkakalkala yung mga yan sa buhay-buhay natin, sa social media, sa mga posts. Hindi lang sila basta immigration, hindi lang sila para mga investigador din yung mga yan. Kasi iniimbestigahan nila yung buhay natin kung wala ba tayong ginawang masama nung, di ba, sa bansa natin, wala ba tayong ginawang illegal, mga ganon. Syempre, imbestigahan ka ng mga yan bago ka nila bigyan ng visa. So, yun lang guys, yun lang yung advice ko na wag kang wag kang magsisinungaling. Kung ano yung totoo, sabihin mo. 'Di ba? Kung vlogger ka, vlogger ka, bakit? Ito yung pinagkakitaan mo Ganun Yun lang. So, as long as kilala mo yung fiancé mo, alam mo yung buhay niya, alam mo yung pagkatao niya, I think, makakapasa ka. Basta, ibigay mo lang yung mga needs nila, yung mga kailangan nilang documents, kailangan nilang sagot sa mga tanong, wala kang magiging problema. So, ayun lang guys. Ni-share ko lang sa inyo yung mga question na yung experience namin na hindi madali, na akala ng iba madali lang. Hindi madali pero magagawa mo. Be patient lang. Yun lang. Be patient at saka trust God. Yun lang lagi yung sinasabi ko sa sarili ko na trust God lang. Tapos, syempre sinasamahan ko rin ng review. Alam mo yun, yung syempre medyo matagal na kayong mag-fiancé, matagal na kayong boyfriend, girlfriend, long distance relationship. So, medyo nawawala na, hindi nawawala, pero nakakalimutan mo na yung details ng paano kayo nagkakilala, ano yung, di ba? May mga details na hindi mo na maalala. So, kaya ang ginagawa ko, nagre-review ako. Like, anong month kayo na engage, mga ganong bagay. Kailangan memorize mo yun. Yung address niya, phone number niya, pangalan ng parents, pangalan ng kapatid, mga ganon, anong kulay ng car niya, kasi ang consul, ang itatanong nila sa inyo is, minsan, alam mo kung ano lang yung pumasok sa ulo nila na itatanong nila sa iyo. Kasi, tinitingnan nila kung kilala mo talaga yung fiancé mo. Kaya sila nagtatanong ganun. So, kung tanungin ka ng consul na, anong birthday ng fiancé mo? Tapos sasabihin mo na, hindi ko po alam. Syempre, tama ba yung fiancé mo yun, hindi mo alam yung birthday. So, doon maghihinala sila doon. So, kaya kailangan, medyo review tayo before the interview, guys. Yun lang yung mga advice ko. Medyo, aralin ulit natin yung mga details ng ating mga fiancé. So, yun lang guys. And, thank you. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. Bye!